Kaya nila nagawa yon, ang assumption yata ng The Hague, ang ating bansa po ay hindi umiiral ang ating mga korte. Ang kanilang assumption that even our National Prosecution Service is functioning. So hindi po ba yung core basis ng Rome Statute ay yung principle ng complementarity, Mr. President? Tama po, maling-mali po ang sinasabi nila. Hindi failed state ang Pilipinas. Buhay na buhay ang ating korte, magagaling ang ating huwes at masigasig ang ating mga abogado. Hindi ko po alam yung sinasabi nila na wala ng judicial authority dito sa atin. Bakit hindi pa natin itapon yung ating Republic Act 9851? Hindi naman natin sinusunod, Mr. President. Ang sinasabi rito, tayo ang merong jurisdiction dito sa mga international crimes, genocide. Kapag nangyari dito, Pilipino, andun po yung kondisyones eh. Kung hindi natin re-respetuin ang sarili nating batas, itapon na lang natin, Mr. President. Ako po nakiusap sa ICC. Meron po silang formularyo. Ito po, naririnig ng DFA. Online po yun eh. Pagkatapos niyong ma-fill up ang request ninyo, you will be given 15 days within which to wait kung na-approve po ang inyong application or not. So pinagtiyagaan ko po yun, Mr. President. Optimistic as I am, kasi po yung nakakuha ko pong airfare ay kailangan umalis ako on the 14th. Iniisip ko naman na tama-tama lang. At ako po, optimistic ako na pagbibigyan ako. Dahil sinabi ko lang naman po ron, kahit na ilang minuto lamang po, gusto ko lang makausap yung dating Pangulo because I wanted to personally thank him doon sa ginawa niya pong pagsuporta sa akin. Siguro naman po, hindi niyo ako masisisi na maging optimistic sapagkat kahit sino sigurong klase ng tao sa balat ng lupa, tatanggapin niya yung argumento na gusto mo lang magpasalamat ng personal. Sinabi ko naman po doon eh, I campaigned for the Senate at ito naman po ako ay hindi biro-birong endeavor. Napakalaki po ng kanyang nagawa sa aking palagay kung bakit narito po ako ngayon sa Senado. Ito po yung masakit, Mr. President. Dahil wala po akong contact doon sa ating ambassador sa The Hague, sa Netherlands, nagpatulong po ako doon sa ating kaibigan na ambassador din. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan. Tinext ko po siya, affirmative naman po kanya. O sige, paaabot ko ang iyong gustong ipaabot sa ating ambassador sa Netherlands. Sabi ko, paalis na ako. Hanggang sa ako po ay nakarating doon, nag-text po uli ako, nandito na ako. Sana matulungan man lang ako kasi hanggang ngayon, hindi ko po nare-receive po yung advice ng ICC kung makikita ko ang dating presidente o hindi. So, nagtiyaga po ako ng 2 araw hanggang sa pangatlong araw. Ang sinabi lamang po nung kaibigan kong ambassador, talagang mahigpit pala. Ang pinapayagan lang, Mr. President, ay mga family members at saka yung kasama sa legal team. Ang sabi ko po sa text message, kaya nga po nandiyan kayo eh. Kaya nga po tawag sa inyo, diplomat eh. Sa mga ganitong pagkakataon, we rely on your assistance. I am helpless. Nagpunta lang ako dito, hindi ako mamamasyal dito. I have only 4 days. Gusto ko lang siyang makita. Kung ayaw nila akong palapitin sa kanya o makausap ko siya, makawayan ko lamang siya. Hindi ba ako reasonabling request ito? Alam po ninyo, Mr. President, hindi man lang ako mo. Parang wala tayong ambassador sa Netherlands. Ganun po ba ang kalagayan ng isang Pilipino? Alam po nyo, ang pakiramdam ko nung araw na yon, at ngayon ay lalo kong nai-internalize po ang problema ng ating mga OFWs. Pagka nagkaroon sila ng problema na sila na lang harap doon, inaasahan po nila, Mr. President, that somebody will assist them. Kasi nandun sila sa malayong lugar. Kahit po pala isang senador. Hindi man lang ako kinausap. Pwede naman niya akong kontakin. Kontakin niya yung ambassador na kinausap ko. Kahit hindi niya ako puntahan personally, makausap ko lang siya. Pero wala po akong narinig mula sa kanya.
I did not feel that I am a citizen of our republic. Ganun po ba ang treatment ng isang ambassador, Mr. President? Hindi po, at nakausap po ba ninyo si Ambassador Ed Malaya? Classmate rin po namin ni Secretary Tess Lazaro yun eh. Matulungin po yun. Ngunit ako, linapitan ko talaga siya. Nabigo pa rin ako. Wala siyang nagawa, sa totoo lang. Mabuti pa kayo, nagkita kayo, Madam President. Ako po nakikiusap lang eh. Nandito na ako. Aalis na ako bukas. Sana man lang, makawayan ko man lang. Meron ba siyang magagawa? Wala. Ni text po wala eh. Sana man lang tinawagan ako. Baka sakali pong kahit papano hindi na ako nagkwento ng ganito rito. Pero kapag nakaharap po sila sa Commission on Appointments, Mr. President, totoo po ito. Ilang beses ko pong nakaharap ang karamihan sa kanila. Habang sila'y nagpapakonfirm po. Talaga pong kulang na lang na... Yun po yung sentimiento eh. Kaya ko po kinukwento lahat ng ito. Mula po sa pagkakahuli sa kanya, pagkaka-detain at pag-transport, wala po lahat sa batas eh. Illegal lahat, irregular lahat. Hanggang ang kanyang pagiging akusado o respondent in The Hague. Gusto ko pong malaman sa DFA ngayon, nung tayo po ay mag-withdraw sa Rome Statute, hindi po ba ang nangyari ay lumampas na yung prosecutor sa kanyang right to investigate? Kasi sinayang po niya yung 1-year period na ibinibigay ng Rome Statute para sa isang bansa na maghain ka ng asunto. Kahit nag-withdraw pa siya, ay hindi kaagad binibigyan ng effectivity yung withdrawal. Binibigyan kayo ng 1 taon. Tama po, hindi? Tama po. Nag-withdraw po tayo noong 2019 at hanggang 2020 madadala yung kaso sa ICC. Yun ang pagkaintindi ko po. So ini-invoke po nila yung Section 127 ng Rome Statute na kapag ka po yung krimen na naganap ay nasa period pa nung nandun ka at ikaw ay miyembro ka pa, party state ka, ay kasama pa rin yun. Ngunit nakalimutan po nila na nag-withdraw na tayo sa Rome Statute. At nung hilingin po ng prosecutor the right to investigate, lampas na po siya ng halos 2 taon mahigit. Tama po. 2021 na sila nagsimula mag-imbestiga. Bakit po, alam ko naman po napakaraming abogado ng DFA, bakit hindi po ninyo tulungan, halimbawa, kung sino man ang dapat tulungan dito? Hindi naman ang pinag-uusapan dito, panig lang tayo ng gobyerno. Paano yung mamamayan? Nalalagay po sa ganitong kalagayan. You can help them in so many ways. Ano po ang ginawa ninyo? Kung maalala po ninyo, hindi yung DFA, kundi yung DOJ at mismo si Solgen Menardo Guevara ang siyang pumunta sa The Hague para ipagtanggol ang Pilipinas at sabihin na wala ng jurisdiction ang ICC sa atin pagkat lampas na nga yung 1 year na transition phase. Kaya eto nga, pinaglalaban hanggang ngayon ng mga abogado ni Presidente Duterte dati na walang jurisdiction ang ICC sa kanya at sa buong Pilipinas at ito ay natalo sa unang pagkakataon, ngunit on appeal siya ngayon. Pero ang posisyon po ng ating pamahalaan, Mr. President, ay paiba-iba na nga, wala pa sa lugar. Ang tinatanong ko po ngayon, dahil ang posisyon ng gobyerno ay ganito, na ang nangyayari po, lahat po ng ahensya ay sumusunod kung ano yung posisyon ng pamahalaan. So kahit na po kaya niyong tulungan ang isang aggrieved citizen, kagaya po ng pinipilit natin ngayon, ay hindi po kayo gagawa ng initiative. Lalo na kayo po ang mag-i-initiate ng mga argumento na papanig sa kanyang karapatan. Tama po ba yung assumption na yun, Mr. President?
Well, nakikialam o nakikilahok ang DFA kapag sakop ng kanilang mandato. Tulad nga ng sinabi, kung may kinalaman sana sa tratado, wala ngang extradition. Kung sana may kinalaman sa foreign policy, wala na ngang jurisdiction. Kaya eto nga, ang nangyari, yung SOJ sana ang aaksyon, siya rin naman nagsasabi na wala daw jurisdiction, kaya ang ini-invoke yung sinabi po ninyo kanina, Section 17 ng RA 9851, at imbis na extradition theory ang kauna-unahang salaysay nila, biglang naging surrender, na sa totoo lamang hindi pa nagagawa sa Pilipinas. Talaga naman first impression po yun. Ayun nga po, kaya natin binibigyan ng emphasis ito. Parang ang nangyari, kaya nila nagawa yon, ang assumption yata ng The Hague, ang ating bansa po ay hindi umiiral ang ating mga korte. Ang kanilang assumption that even our National Prosecution Service is functioning. So hindi po ba yung core basis ng Rome Statute ay yung principle ng complementarity, Mr. President? Tama po, maling-mali po ang sinasabi nila. Hindi failed state ang Pilipinas. Buhay na buhay ang ating korte, magagaling ang ating huwes, at masigasig ang ating mga abogado. Hindi ko po alam yung sinasabi nila na wala ng judicial authority dito sa atin. Bakit hindi pa natin itapon yung ating Republic Act 9851? Hindi naman natin sinusunod, Mr. President. Ang sinasabi rito, tayo ang merong jurisdiction dito sa mga international crimes, genocide. Kapag nangyari dito, Pilipino, andun po yung kondisyones eh. Kung hindi natin re-respetuin ang sarili nating batas, itapon na lang natin, Mr. President. Sinasabi pa nga rito RTC po ang merong jurisdiction eh. Hindi po yung ICC. Wala naman pong extradition treaty with ICC. Estado lang po ang merong extradition treaty. Yung ICC po, korte lang yun. Ang ibig ba sabihin, Mr. President, mas mataas po ba yung ICC sa ating saligang batas? Hindi maari po yun. Sana sabayan po ninyo ako. Meron akong medyo controversial na bill. Sana suportahan ninyo na eto nga, nabawal yung surrender na walang warrant of arrest na nagmumula sa korte ng Pilipinas. At na-file ko na yun, at ang kanyang nickname, ika nga, yung Rodrigo Duterte Bill, pagkat maliwanag na linabag ang saligang batas at pati lahat ng international at local laws po. Opo, tama po yun. Pero kailangan ulit-ulitin po natin, the authorities may surrender or extradite. May. Hindi pa po mandatory yun eh. Pag ginamit mo yung may, hindi po obligatory yun eh. That is something directory. Optional. Pero dito hindi na nga mandatory, wala pang basis. Walang extradition treaty, nag-graduate na tayo sa Rome Statute. Saan po nila kinuha ang legal basis? Para isurrender po nila yung dating Pangulo. Ano pong basis, Mr. President? Wala pong basis, at maaring ang ating presiding officer ngayon ay makatulong sa atin pagkat nung inungkat ko yung transcript at yung pangyayari doon sa pagpasa nitong bill na to, itong extradition law ng Pilipinas, natuklasan ko na yung surrender ay tumutukoy lamang sa dayuhan. Isusurrender ang dayuhan. Subalit yung paliwanag ay natanggal matapos yung debate sa floor. Hindi ko alam kung sinadya yun o talagang nakaligtaan lamang. Kaya kinakailangan siguro baguhin po natin at gawing maliwanag na yung surrender, aliens accused overseas. Samantalang yung Pilipino, extradition talaga ang masusunod. Kaso po, Mr. President, makukorek sana natin ito. Alam ko po, ang ating sponsor ay gumawa ng kaukulang complaint tungkol dito para itong pangyayaring ito ay mabigyan natin ng tamang kasagutan kung anong dapat gawin. Ano na po nangyari doon sa inyong asunto, Madam Sponsor, Mr. President?
Dinismiss po ng acting Dante Vargas halos sa wala pang isang oras prejudicial question na lang daw. Pagkatapos dinala ko sa Korte Suprema, nakatenga po sa awa ng Diyos. Ito rin po ba yung Dante Vargas, Mr. President, na gumawa ng isang office order na tanggalin yung docketing? Tama po. Siya ang nagtanggal noon kasi, yun nga, nagmamadali po. Tinanggal niya yung docketing, Mr. President, dahil ang sabi niya, meron daw ma-abuse ng karapatan. Hindi naman niya po sinabi kung paano makaka-abuse ng karapatan. Docket pa lang yun eh. Hindi niya naisip na pag inalis mo yung docketing, lalo namang ma-abuse ang maraming karapatan. Kasi kapag inalis mo yung docket, nawawala na po sa pagiging aktibo ang isang kaso. Sa mga kapatid, kung ikaw po humihingi ng clearance at inalis po yung docket mo, makakalibre ka na. Dahil makakabigay ka ng clearance. At yung clearance naman na yon ay merong na benefit. Tama po? Opo, yun din ang pagkaintindi ko po kasi walang katuturan yung tanggalin yung docketing, wala nang listahan, wala nang order. Subalit mukhang nagmamadali sila para makapag-issue siya ng clearance kaagad-agad at ma-appoint yung mga hindi naman karapat-dapat tumanggap ng clearance. So, magkadikit-dikit po lahat ito ngayon eh. Na habang pinag-uusapan po natin ng DFA, ang mundong ginagalawan ng DFA, Mr. President, hindi natin masasabing sila ay nag-iisa doon. Napakarami pong mga active actors na may gusto man kayong gawin na mabuti ay nasasansala kayo, napipigil kayo sapagkat napakarami pong bida sa bureaucracy na kahit na tama na po ang gagawin ay pinipilit pang baluktutin. At ang pamamaluktot po ngayon ay nakita natin mismo. Hindi pa tayo nakakalayo, Mr. President, yung baluktutan po ng ating mga batas. Yung sana po ito ay hindi maging dahilan para sa maraming pagtutuwid naman na dapat natin gawin kahit na po limitado sa panig po ng Department of Foreign Affairs, Mr. President. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong panahon, lalong-lalo na sa sponsor, Mr. President, sa kanyang pasensya at lalo na sa DFA sa pagbibigay po ng panahon sa pagmumulat natin sa maraming bagay na dapat nating ayusin kahit na sa ating panig lamang. Salamat po, Mr. President.